We praise God for this day. We need to study the Word of God in Jesus' name above all names. Devotional book. Hello po, kamusta? Welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's January 30, entitled Chief Among 10,000s. Mababasa din po ito sa Selected Messages, Volume 1, page 334 and 335. Sa Matthew 9:20, and suddenly, a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment. So atin pong makikita sa ating pinag-aralan, sa ating key-text pa lang ay pinakita na dito yung story ng isang babae na 12 years siyang nadatnan at hindi siya gumaling. At sa pamamagitan ng pananampalataya, gumaling siya sa paghawak niya lang sa damit ni Kristo. When you respond to the drawing of Christ and join yourself to Him, you manifest saving faith. To talk of religious things in a casual way, to pray for spiritual blessings without real soul hunger and living faith avails little. The wandering crowd that pressed close about Jesus realized no accession of vital power from the contact. But when the poor, suffering woman, who for 12 years had been an invalid in her great need, put forth her hand and touched the hem of his garment, she felt the healing virtue. So, dito pa lang sa story ng babaeng 12 years siyang nadatnan at sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, gumaling siya sa paghawak niya lang sa damit ni Kristo, ay na-feel niya yung nagpapagaling na kapangyarihan. Kapag tayo ay tumugon sa panawagan ni Kristo na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya, siya ay makikipag-ugnayan din sa atin at ma-manifest natin ang nakakapagligtas na pananampalataya. Kaya kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na ito na nagbibigay ng espiritual na kasigasigan. Kaya ipanalangin natin na magkaroon tayo ng biyaya, ng kalakasan na magpatuloy sa laban, na patuloy nating hangarin ang pag-inom at pagkain ng salita ng Diyos. At ang ating kaluluwa ay mananatiling gutom at uhaw upang tayo puspusin ng kanyang pagpapala. Dahil kapag tayo ay nagugutom at nauuhaw at wala tayong pananampalataya, ay wala din pong silbi. Kaya kailangang may pananampalataya tayo para angkinin ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya sa story na ito, makikita natin yung pananampalataya ng isang babaeng 12 years nang nadatnan. Hers was the touch of faith, and Christ recognized that touch. The faith which avails to bring us in vital contact with Christ, expressed on our part supreme preference, perfect reliance, entire consecration. This faith works by love and purifies the soul. It works in the life of the follower of Christ through obedience to God's commandments. For love to God and love to men and women will be the result of vital connection with Christ. So, sa pananampalataya ng babae, nung hinawakan niya ang sidsid ni Kristo, na-recognize ni Kristo ang sino yung humawak sa kanya. Ang pananampalatayang ito ay nagpapakita ng paggawa na ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. At ito yung nagpapabago sa kanyang buong pagkatao. Kasi ito yung pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig at nagpapabanal sa kaluluwa. At gumagawa sa buhay ng mga sumusunod kay Kristo. Sa pamamagitan ng tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos, dahil ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa tao, ito po ang resulta ng ating pakikipag-connection kay Kristo. Kaya kung meron tayong personal devotion, personal connection sa ating Panginoong Hesus, ay makikita po ang resulta sa ating mga gawa. Kaya wag po nating madaliin ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin at ipanalangin natin, ipasa Diyos natin ang lahat. Jesus says, I am the vine, ye are the branches. Can we conceive of a more intimate relation than this implies? The fibers of the branch are identical with those of the vine. The communication of life, strength, and nourishment from the trunk to the branches is unobstructed and constant. The root sends its nourishment through the branches. Such is the believer's relation to Christ if he abides in Christ and draws his nourishment from Him. So si Kristo na nagsabi na siya ang puno at tayo ang mga sanga.
At kung ano ang puno, yun din ang mga sanga. Kaya kung ano ang ugali, ang Espiritu ni Kristo ay mapapa sa kanilang mga puso. Mapapa sa bayan ng Diyos ang kanyang Espiritu dahil ang fiber, ang mga sustansya ng puno ay makokonect sa mga sanga. Kaya kung tayo konektado sa Panginoon, anuman ang mga katotohanan, mga banal na buhay ni Kristo ay mapapa sa buhay din natin na mga tagasunod niya. Kaya kailangang nakatuon tayo sa kanyang banal na buhay na makafocus po tayo yung ating pag-iisip sa mga makalangit na bagay. Kaya ang tunay na sumusampalataya sa Panginoon ay may relasyon sa Kanya at mananahan si Kristo sa puso niya. But this spiritual relation between Christ and the soul can be established only through the exercise of personal faith. Without faith, it is impossible to please Him. For it is faith that connects us with the power of heaven and brings us strength for coping with the powers of darkness. This is the victory that overcometh the world, even our faith. So ito po yung mananagumpay sa atin, ang ating pananampalataya kay Kristo. Dahil ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus ay kailangang maipakita ang personal na pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, ang isang tao ay hindi siya makakalapit kay Kristo. At hindi siya magbibigay huwaran, magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon kung wala siyang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin or faith, ito po yung nagko-connect ng kapangyarihan sa langit at nagbibigay sa atin ng kalakasan tungo sa tagumpay at tungo sa katwiran ng Diyos. Kaya kailangan may pananampalataya tayo dahil dito po tayo magwawagi sa laban. Kaya sa pagpapatuloy, our souls become strong in spiritual power, for we are breathing the atmosphere of heaven and realizing that God is at our right hand, that we shall not be moved. We are rising above the world, beholding Him who is the chief among 10,000, the one altogether lovely, and by beholding we are to become changed into His image. So ang ating kaluluwa ay lalakas, ang ating spiritual na kapangyarihan sa bawat hininga ng ating mga buhay, sa bawat hininga ng atmosphere o ng kapaligiran ng langit, ay ma-realize po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon, kung gaano ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay nasa ating kanang kamay at hindi siya mawawala. At hindi tayo mabibigo. Kaya kailangang ipataas natin na si Kristo ang ating huwaran, na siya ang ating kaligtasan, na magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at magpapabago ng ating buhay. For the reflection, is my faith in Jesus the result of a life totally consecrated to God? Yung pananampalataya po ba natin, ito po ba ay nagre-resulta ng buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Na ipapakita po ba natin sa ating buhay yung buhay ni Kristo na siyang ating halimbawa habang tayo ay gumagawa sa kanyang kalooban? Nawa sa ating pag-aaral ngayon ay pagmuni-munihin po natin ang bawat salita ng Panginoon na siya lamang ang ating sandigan at siya lamang ang ating pag-asa. At wala na po tayong titingnan sa panahon na tayo ay nabibigo, kung sa panahon na tayo ay tinatawagan at gumawa sa kanyang gawain, kailangang tumingin tayo sa Panginoong Hesus upang wala tayong makitang dumi o mantsa o kabiguan sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon and God bless.